ang isa sa mga pinakakilalang tao sa kasaysayan, hindi lang pala isang religious figure, kundi isang leader na may radical na agenda. Isang hari na dumating para guluhin lahat ng akala nating alam natin tungkol sa kapangyarihan. Tara, himayin natin to. Isipin nyo to ha, isang kaharian na hindi nasusukat sa lawak ng lupa o sa dami ng ginto, kundi sa pagbabago ng puso at isipan. Yan yung aalamin natin na yun. Diretso mula sa Ebanghelyo ni Mateo. Okay, first part, paano nga da ipinakilala ni Mateo si Jesus bilang isang hari? Kasi hindi ito basta-basta, promise. May bigat at may malalim na dahilan sa bawat salitang ginamit niya. Anong una? Yung titulong Anak ni David, hindi yan basta-basta nickname, okay? Sa kultura nila, isa itong loaded statement. Ang dating niyan ay, ito na yung legit na tagapagmana ng trono. Kinokonekta nito si Jesus hindi lang sa isang pamilya, kundi sa isang matagal ng propesiya, isang pangako ng walang hanggang kaharian. At pansinin nyo to ha, sobrang galing. Kadalasan, yung family tree inililista mula sa anak pabalik sa mga ninuno. Pero kay Mateo, baliktad, mula sa mga ninuno pababa kay Jesus. Bakit? Kasi yan ang style ng isang royal record. Ganyan tinatala ang lineage ng isang hari. Gets nyo? Mula pa lang sa unang pahina, sinisigurado na ni Mateo na ang mindset natin ay isa lang. Nagbabasa tayo tungkol sa isang hari. At dito na nagsimula yung, sabihin na nating di pagkakaunawaan. Kasi ang expectation ng mga tao, di ba, isang political revolutionaryo, isang leader militar na magpapalaya sa kanila sa kamay ng Roma. Pero yung hari na ipinakilala ni Mateo, iba. Ibang-iba. Isang hari na ang kapangyarihan ay wala sa espada, kundi nasa espiritu. Ang kaharian niya, hindi matatagpuan sa mapa, kundi nasa puso ng mga tao. So kung ang kaharian ay wala sa labas, nasaan ito? Well, dito na pumapasok yung tinatawag nating kingdom values. At ang pinaka-core nito, hindi mga batas na nakasulat sa bato, kundi kung ano ang laman ng puso. Ito yung pinaka-sentro ng lahat. Para sa haring ito, ang mga salita at gawa mo, hindi yan aksidente. Para yung resibo, di ba? Isang patunay ng kung ano talaga ang laman ng puso mo. So, hindi mahalaga yung performance sa labas, kung sa loob iba naman pala ang kwento. Simple lang yung konsepto, di ba? Pero sobrang totoo. Ang pagkatao natin parang puno. Kung ano yung ugat at katawan, yan yung puso. Yun din ang klase ng bunga na lalabas. Hindi mo pwedeng pikiin ang bunga. Kung ano yung nasa loob, lalabas at lalabas yan. Siyempre, dahil sa ganitong radikal na turo, hindi talaga maiiwasan ang banggaan. Nagkaroon ng matinding harapan sa pagitan ng bagong hari at ng mga, old guard. Yung mga bantay ng lumang sistema, ang mga leader ng relihiyon noong panahon nila. Ito yung hamon ng mga Pariseo. Ang sinasabi nila sa esensya, kung ikaw nga ang hari, patunayan mo. Bigyan mo kami ng show. Mag-magic trick ka para sa amin. Basically, hinihingan nila siya ng pruweba pero base sa sarili nilang standards. At para malinaw sa lahat, hindi ito nangyari sa isang fantasy land. Itong matinding komprontasyon na to, may totoong lokasyon. Nangyari ito mismo dito sa rehiyon ng Galilea. Isang totoong lugar, may totoong mga tao kung saan nagbanggaan ng dalawang magkaibang klase ng kaharian. Grabe yung sagot ni Jesus, no? Hindi siya nagpadala sa pressure. Tinanggihan niyang mag-perform para sa kanila. Sa halip, sinabi niya na yung tanging tanda o sign na ibibigay sa kanila ay isang bagay na mas malalim at tsak na hindi nila inaasahan. So ano itong tanda na sinasabi niya? Hindi ito isang simpleng himala na pang-aliw lang. Ito ay isang tanda na direktang nakaturo sa pinakabuod ng kanyang pagiging hari at ng kanyang buong misyon. Ang tanda ni Jonas, naaalala niyo ba si Propeta Jonas? 3 araw siya sa loob ng isang malaking isda bago iniluwa. Sabi ni Jesus, ganun din daw ang mangyayari sa anak ng tao, 3 araw sa puso ng daigdig. Diretsahang propesya to ng kanyang kamatayan at muling pagkakabuhay. Yun yung ultimate sign ng kanyang otoridad. At para lalong idiin yung punto, kinumpara niya ang sarili niya sa 2 superstars sa kasaysayan nila. Si Jonas at si Solomon. At yung claim niya, sobrang radikal. Sinasabi niyang, kung humanga kayo sa kanila, wala yan sa kung sino ang nasa harapan niyo ngayon. Hindi lang siya isa pang propeta o isang marunong na hari. Siya ang katuparan ng lahat ng yon at higit pa. So, pagkatapos ng matinding konfrontasyong yon, malinaw na ang linya sa buhangin.
Ngayon, ang tanong ay, sino ang kasama sa bagong kahariang itinatayo niya? At yung sagot niya, muling babasag sa lahat ng expectations. Habang nagsasalita siya, dumating yung tunay niyang nanay at mga kapatid. Pero sa halip na pansinin sila, nagtanong siya ng isang bagay na siguradong ikinagulat ng lahat. Kinuwestiyon niya yung mismong pundasyon ng lipunan nila, ang ugnayan ng dugo at pamilya. At ito yung naging sagot niya. Sa kaharianan ng langil, ang pamilya ay hindi na base sa dugo. Nakabase na ito sa paninig, sa pagkakaisa sa pagsunod sa kalooban ng Ama. Isang bagong pamilya na bukas para sa lahat kahit sino ka pa o saan ka man nanggaling. Sa madaling salita, yung citizenship sa kahariang ito, hindi minamana, kundi isang desisyon, isang pagpili ng panig. Kung ilalagay natin sa isang chart, ganito ang magiging itsura ng bagong value system. Yung lahi, yung tradisyon, mahalaga yan, pero ang pinakamataas, ang pinakamahalaga ay yung aktibong pagpanig sa kalooban ng Diyos. Yan ang bagong batayan ng pagiging kabilang. Kaya walang middle ground dito. Walang pwedeng manood lang sa gilid. Ang tawag ng hari na ito ay isang malinaw na desisyon. Kakampi ka ba sa pagtitipon o kasama ka sa mga nagsasambulat, gathering or scattering? So hindi to isang konsepto para lang sa future o para sa kabilang buhay. Ayon kay Mateo, ang kaharian at ang otoridad ng hari ay nandito na, ngayon na. At humaharap ito sa bawat isa sa atin, nagtatanong kung saan tayo papanig. Kaya iiwan ko sa inyo ang tanong na to. Base sa kung ano ang laman ng puso mo, na siyang lumalabas sa iyong bibig at sa iyong mga kilos. Sa araw na ito, saang panig ka nakatayo? Nagtitipon ka ba o nagsasambulat?